Good afternoon mga kate. Ito, meron tayong dumating na bagong order na inverter. Yung nga palang ating Junsin na 6,000 watts 24 volts ay ating nang pagpapahingahin. So ito ay umorder tayo ng 1 kilowatt 24 volts na Samsung off-grid. In-order nga pala natin to kay Ma'am Nicole Del Rosario, ang ating ating regular na supplier sa ating pagsisetup. Kaya shoutout nga pala sa inyo Ma'am Nicole, salamat at napadala ng maayos itong ating items. Balot na balot. Ayan o, Samsung. Balot na balot ang pagkakapak. Samsung off-grid inverter, toroidal transformer, pure sine wave output, LVD HVD, charging voltage adjustable, compatible with acid, gel type, lithium, and live PO4 battery. Okay, ating nang bubuksan. By the way, ano lang muna to ha, teaser lang muna. Hindi pa natin lilinyahan, pero ikakabit ko rin. Actually, ito na may sasalpak na lang naman, kasi nga meron na namang linya. Yung dating linya ni Junsin, ating 6,000 kilowatt. Ito yung sinasabi ko, si Junsin. Ito yun. Ayan, ipinak ko na siya. Ayan, 3572. 3572. 3572. Yan ang si Junsin yan. Yan. Ay pinak ko na. At eto na si bago natin kaagapay para makabawas ng bill sa kuryente. Hindi talaga tayo titigil hanggat hindi natin naibababa na hanggang 500. So ito yung kanyang plug sa AC output. Ito yung battery cable. Parang kasing sukat lang ng 6mm. Ang basukat nito. Oo nga, 6mm nga. Parehas lang na ating sa yan, 6mm to yan. Parehas ng ating ng sukat ng ating TV cable. Labas na natin. Ano ka na, Samsung? Lumabas ka na dyan. Ilabas.
Ayan. Binaligtad na natin. Ayan. Ito po siya. Ayan. Okay. Yan na, si Samsung. Ito yung kanyang manual. Yan yung kanyang manual. Yan. Dami. Tingnan natin. Ayan. Battery input 24 volts. Ayan, kita nyo. Aha. Ang takot ko eh, kasi nakita ko dito 12 volts. Kita nyo, 12 volts, kaya tinignan ko agad tong specs nya, baka ako 12 volts nga, eh hindi naman. Ano naman siya, battery input 24. Kita nyo, ayan, kala ko 12. Ano siya, made in China of course. Rated power 1000 watts, AC output 220, 60 Hz, AC charge mode, AC input 145 to 275, 60 Hz, AC output 220, 60 Hz, AC charging 0 to 15 amps, hanggang 15 amps lang ang max na charging niya. So ito yung function niya, may power, may page, tapos ang output niya ay dalawa. Ayan, AC out, AC in. Ito yung battery, ito yung AC input kung gusto nyong gamitin pag naglobat si battery, i-charge ni inverter. Pero ako, never akong gumamit ng AC input. I will not recommend na gamitin ang AC input, lalo na sa mga off-grid. Why? Because ma-over use yung inverter. Kumbaga, meron ibang paraan. Ang ginagamit ko diyan ay nabili ako, meron akong yung nakita nyo dati sa akin na pula, yung aking battery charger. Yun ang ginagamit ko, battery charger. Hindi ko ginagamit yung charger nitong sa pool. Never akong nagamit ng yan, AC charging. Yan, ang max na bigat niya ay walang nakalagay dito. Siguro doon sa manual ang nakalagay yung max na bigat niya. So ito ay wall type. Yung nga palang loob nito ay meron nang nakapag video kay SolarEns. Watch nyo na lang doon. Binuksan niya yan. Ako hindi na, kasi nga meron na naman video eh. Binuksan niya yung ganito mismo yun, 1 kilowatt 24 volts na binuksan niya mismo yung yung takip,
at pinakita niya mismo yung loob. So toroidal talaga yan, 100% na toroidal, kasi nga malaki ang ano niyan, malaki ang transformer. Hinahanap po dito yung ano, yung ano niya, yung bigat. Hindi ko pa makita sa manual. So yun lang mga katek. At eto nga yung linya, ito yung papunta ng breaker, of course breaker. Tapos ito yung AC out. Ganun pa rin ang ating procedure. Yung AC out nito, yun yung lalagyan natin ng cut off. Yung hindi ko gagamitin ang ano nito, LVD mismo ng inverter. Ginagamit ko yung external LVD, yung nakaset natin sa Junsing. Ito yon, pakita ko sa inyo. Yan, nakita nyo yan. Yan, yung may 24.7, yung nasa ibabaw ng ating SSR. Doon natin ikakat yung cut off ng ating AC output. So yan, nakasalang na, yun, nakasalang pa rin yung ating AC charging, battery charger nasira. Yan yung ating transformer type na battery charger, nasira yan, nawalan ng output. Yan. Pero ito yung ating toroidal na inverter. Yan. So pakita ko na lang sa inyo yan pag yung naikabit na natin sa wall. Wala na naman masyadong ano yan, ano yan, connection. Napakasimple lang ito, papunta ng breaker na galing sa battery na 24. Yun lang. Tapos ito yung AC output. Wala na, yun na, papasok na sa bahay. Kaya nga pala ako nagpalit ng Samsung, kasi kapag ginagamit ko yung plancha ay hindi kaya ni Samsung, ni Jongsing. Nagano siya, nagpo-fault. So dito ay tatry natin kung kaya ni Samsung yung plancha, kasi nga ano yun umabot siya ng 1.2 kilowatt kapag ginagamit yung plancha. Kasama na yun yung gamit ko sa bahay, siyempre. Hindi lang naman yung plancha lang. Sabihin, pag sinaksak ko yung plancha, nagpo-fault si Junsing. So ito ngayon yung aking load. Yan. 241.43. Tapos makulimlim ngayon. Kasi nga may ismag na naman yung taal. Apektado kami dito sa Kalamba. Pati NCR apektado sa ismag. Hindi lang naman yung region 4A. Also NCR affected ng ismag na yan. Makulimlim ngayon. Kagandahan nga ay umulan. At least bumaba yung ismag. Kaninang umaga halos puting-puti. Kala mo ikay nasa Tagaytay. Kala mo fog, pero hindi fog, smog. Ibig sabihin ng smog, yun yung galing sa taal na ibinuga, na may halong lason, nakahalo sa hangin. Kaya ngayon ina-advise kami dito na paglalabas ng bahay ay kailangan naka-face mask. Yun ang aming sitwasyon dito sa Kalamba. So balik tayo dito kay Samsung. So
within this week siguro maikabit na natin yan si Samsung para ma-testing na natin. Okay, iwalay ko muna yung kanyang parameter setting. So ano lang muna tayo ngayon, kumbaga external appearance lang muna ni Samsung. So yan na, pakita natin pure sine wave, battery, AC input, inverter, load. Yan, yung inverter pwede siya mag-charge. Pwede niyong gamitin to na pang charging. Pag halimbawa wala pa kayong panel, di yan muna ang gamitin nyo. Si inverter, si Samsung. Ako na may panel na, pero kulang pa rin yung ating panel. Hindi pa sapat sa ating pangangailangan. So ang ating harvest nga pala ngayon ay kita nyo naman, napakababa. Almost 68 lang ang ating harvest. Yung total na napasok sa bahay ay 50. So may losses tayo na 18. Oo nga, 18. Yan pa rin yung ating grid tie. Tayo nga pala ay naka DIY hybrid. Bakit hybrid? Kasi nga ay tinutulungan ni battery yung ating pangangailangan sa bahay. So ngayon gumagana din yan si battery natin, na tulong yan. Kaya nakita nyo naka-on yung ating HBD, LBD. Kasi nga kaya ginamitan ko yan, kapag naglobat ng 24, cut off na rin yung ating hybrid. Sabihin hybrid kasi sa gabi, alam nyo na, unawa nyo naman, ang grid ay sa araw lamang magagamit kapag may araw, pero sa gabi ay hindi na. Pero nga ay ginawa nating hybrid para kahit gabi ay nagana pa rin si on grid kahit gabi, dahil mayroon tayong battery. Yan, yung ating battery ay 400 AH pa lang yan. Inaantay ko pa dumating yung aking order na another 300 AH na ewan ko kung dadating. Sana nga dumating. Sa online shop tayo umorder. Bali magiging 700 AH na yan. Yung battery natin yan ay nasa na yan, almost 2 years na yan. Ang ating cut-off nga pala dyan ay 12 volts. Maintaining 12 volts yan kasi nga 24 volts ang ating cut-off. Okay, yan ang kahalagahan ng meron kang LBD module, LBD, HBD. Okay, so yun lamang. Yung dyan dati nakakabit si Junsing, yung mga kanyang mga blower. Yun, binaba ko na. So dyan natin ikakabit yan. Makikita nyo sa next video natin. Kaya tinanggal ko na rin muna yung mga takip nito ni grid sa nito ni op. Yan, tinanggal muna natin yan para mabigyan natin ng daan ang anumang pagbabagong koneksyon na gagawin ng ating kaisipan. Yun, kaya nakabukas na naman yan kung ano yung tatakbong muli sa ating isip na babaguhin. So yun lamang, at pinakita ko uli sa inyo yung by the way, binago ko nga rin pala ang connection niyan. Kasi dati itong nakikita nyo yung may outlet na yan,
At yung plug na yan na galing DU. Dati kasi yung aking DU ay nakakonect sa kabilang bahay. Nakakonect yung kabilang bahay papunta dito. Diyan sa setup na yan. Ngayon, ang ginawa ko ay from DU, direkta naman dito at papunta doon sa kabilang bahay. So, nagpalit ako. Binaligtad ko yung linya. Siguro marahil ay hindi nyo masyadong mauunawaan. Kasi nga, kung hindi po kayo electrician o technician, ay hindi nyo po talaga mauunawaan yung aking pinapaliwanag. Pero kung technician po kayo at electrician, ay unawa naman po niya yan, yung aking sinasabi. So, yun uli, yung ating mga nakabiti na yan, yan yung mga spare na ginamit natin sa iba nating video. Yung nasa itaas ng outlet, yun yung sa ano natin, DC-DC ATS, si YX 850, yung dalawa. Yung isa lang pala, si YX X50, tapos yung dalawa ay si step down back converter. Nawawala tayo kasi nga medyo ako inaantok na. Anong oras na? Alas 3. So mag-aalas 4 na yata, hindi pa tayo nakakapagpahinga dahil sinamantala nga natin na buksan muna natin tong Samsung. So yun lamang mga ka-channel, mga ka-tech, at medyo natagalan tayo na nakapag-video muli. Ito at tayo'y nagbabalik kasama ang ating bagong katulong sa pagpapababa ng kuryente, si Samsung 1 kilowatt 24 volts toroidal pure sine wave. Okay, hanggang dito na lamang at pakita ko pong muli sa inyo yung ating tutorial purpose sa ating YT, yung mga tinuturuan nating mga baguhan. Yan po, bukas yung ating inverter na 12 volts 220 at nagsa-charge siya ngayon. Naka AC charging din yan. Kinakargahan ko lang yung mga battery. Wala naman tayong pinaggagamitan yan, basta may karga lang. Kung halimbawang mag brown out, naka off grid naman tayo, buong bahay naman may kuryente at may ilaw, para saan yung ginagawa natin yung small setup na yan? Wala lang, panturo lang para complete maunawaan ng tinuturuan natin. Okay, at yun lamang muli, at isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Biyernes. Okay, and sa inyo pong muli, sa inyong lahat, sa ating manual, at isang mapagpalang hapon at magandang araw po sa ating lahat, and God bless us all.